Universe sa kabila, lumalabas talaga yung Uranus kasi yung concept na kulang yung damage mo and kailangan mo gamitin lahat para lang mapatay yung Uranus ay na-open up yung laro para sa ibang heroes. Yung iba nga, ginagawa pa nga, nire-revitalize or pinupurify yung isang Uranus para sa additional na sustain power. Ngayon, kumuha sila ng Moskov. At least kahit paano may pang-split sila ng mapa at mahahati yung pagsasama-sama na identity talaga ng Aurora. Yeah, this is very unusual from AP Bren. Kaya kung mapapansin nyo, hindi rin lumabas sa prediction kasi usually si Shizu ay nasa second phase. But because of the Claude steal mula dito sa Aurora, and ganoon din naman yung intention nila, ubusin yung heroes ni Shizu, yung Moskov na lang yung may iwan. And kapag hindi pa nila pinili yun, tatanggalin niya ng Aurora and mapapwersa sila sa Harry. And after nun, Harry Potter sila. Ang daming magic. At mas lalong mahirap patayin ng... Gising na po ate. Masalo yun. Kubaw na po, kubaw na. Kubaw na po, kubaw na po. QC na nga eh. QC na po, QC na po. QC na po, nasa kamuning ka na po ate. Ayan na, mukhang tatanggalin na ang Arlott and the Gord. We did talk about this. Tinanggal na yung isa sa mga combo na lagi natin nakikita mula sa Aurora simula kahapon. And... with that, XP Lane and Gold ay XP Lane at pati na rin Roamer ang hanap ng AP Bren kasi naglaro na ba si Nova ng Guinevere Roam? Di ba parang meron na? Hindi ko sigurado pero kung meron man, ibig sabihin ganun ka-flexible talaga itong si Nova, no? Ano pa ba ang mga pwedeng alisin? Pwede nga nila ulit targetin si Yui dito kung gugustuhin nila. Yeah, Eve, Valentina, and kung Roamers naman, nandyan yung nakikita nyo top 5, Gatot, Hylos, Joe, mga hero ni Light. Yung Grok ay hindi masyado recommendable, pero because it's Light, pwede consider ito ng AP Bren. But I think they're gonna go, yeah, it goes down to the Roma bans. Tinanggal yung Cho. Kasi medyo ano yun medyo nakakabattery mo kapag Guinevere ka. Ang hirap hulihin yan eh. Oo. At minsan nabibait out pa yung mismong talon mo. Because of a well thought out Shunpo. And if there's one player dito sa larong ito, Light has been a spectacular Cho player. Yes. Dahil na rin sa mga flank angles niya. Way back doon sa mga very successful seasons ng Aurora Gaming. Light angle, di ba? Yung light angle. Light angle. Uy, funny. Grab. Boss, MTB, may galit ka ba kay James Punks? Ayun talaga, no? Iba talaga ang respeto na binibigay ni Coach MTB at ni Coach Dexter. Ngayon, kasi hindi nila sinasarado yung option na baka roam pa tong Guinevere, di ba? Sa bagay. Yun nga eh. Kaya ako nasabi kanina kung may galit ba kasi may Guinevere naman na. Pero alam mo, I would wanna see a Lancelot pickup here mula sa AP Bren. Siguro kuha muna sila ng XP for KLBJ. Again, open yung Phobius, open yung Alice. Wala lang yung Arlott na favorite niya sana. Could have been good against Uranus. And they go for the Phobius indeed. And for Aurora, ano kaya maganda rito? Wala yung Cho. May ano pa naman, may mga normal pa naman. Valentina, Hylos, Gatot. Ayan, kita naman sa prediction natin. Even yung Khalid actually would make sense. Kaso ang problema na sa Khalid, may Phobius eh. Oo. And if ever, no, yung Gatot Gacha still one of the best and safest options. When it doubt, Gatot Gacha. Kumbaga, sa XP lane may Terizla, sa jungle may Fredrin, sa Roam may Gatot. Tsaka Hylos. Tsaka Hylos. Yung hindi ka magkakamali, laging maganda. And both of them are open para dito sa Aurora. Oh, ayan na! Pero may galit ata ngayon Aurora. They're gonna lock in the Grok, kasabay na rin ng isang Lilia. And final pick here, malalaman na natin kung Roam or jungle nga ba itong Guinevere na ito. Yeah, Lancelot. I wanna see some Lancelot. Baka naman. Wala kay James Punks, baka naman isa lang. Isa lang. Baluin nyo na yung prediction natin kasi lahat ng prediction, hindi na alam kung Roam o jungle yung Guinevere. Oo. Ayan na. Nagre-recommend na Keki Strat, pare. Oo. Ang ika nga ni Arthur Neri, isa lang. Pare, labas mo na. Oo, pwede na ata yan. Actually, kung iisipin mo, nagme-make sense eh. Diba? Kung sabayan sa Harley, pwede mo i-dodge yung, yung Deadly Magic, di ba? Okay. Galit pa rin. Going in for the safe route. Number 1. Sinape, no? Sinape. 50% ba naman? Oo. Yun talaga. Well, that's it. Ang ating first draft ng game number 1 in Superfans. Scan the QR code and predict the match winner correctly for a chance to win 1,000 MLBB Diamonds. Tatlo ang mananalo sa bawat match. Take your chance now dahil huling serye na po natin ng regular season 17. Yes, sir. At sunod na magkikita po tayo ay San Juan na. 80% ang naniniwala sa Aurora. Sila ang mananalo at may 20% naman na naniniwala sa AP Bren. Can they go out with a sting? Will they go out in a bang? Malalaman natin yan sa pagpasok natin in game number 1. Yeah, and I would say no, yung lineup naman na nabuo
ng AP Bren, it's definitely viable. It's just scary because you're facing up a lot of comfort heroes here for Aurora, most especially yung Grok pick. And alam naman natin, kilala natin si Light. Nakita natin to nung M7. Yeah. Yung buong mundo, ginulat niya ng isang matinding liwanag. Oo, and as far as I remember, itong Grok na to yung nambibigla talaga eh. Isa sa mga nauna na gumamit nung pinagbabawal na technique. Mighty yung, Swing. Yung curse technique, wall mighty swing Oo. to the Neck charge. neck charge na walang zero reaction. May hampas pa yun, tapos sasabog pa yung pangalan, sumasabog pa yung aura, di ba? Yung kung kasi Kung kasi blast, di ba? Combo talaga eh. Dam combo routine yan, men. Kumbaga, daily routine na ni Light yan. Imagine mo, inimbento niya na rin yung fake tectonic charge. Kasi kalahati lang cooldown kapag dito mama sa patero kaya sa Torres. So, ang ginagawa niya, nananakot lang siya. 20 seconds lang yun, basically. Shizu! Yun na, di ba na? Purify na gamit! Buti na lang may kuyang dumating. And si Nova ang nakasecure ng kill na yun. Oh, and also burns the Purify kay Doming kahit mukhang sakto-sakto ang dating ni Kuya. May hirap naman nun, may kasamang tropa. Yung mga gold lane natin, madalas natadali sila sa ganyan. Pero grabe din yung tapang ni Shizu, even using the flicker to land that stun doon sa pader. Very good outplay mula rito sa AP Bren. Oo, tsaka maganda din yun na shutdown nila ng maaga. Yeah. Si Doming kahit on this claw, dahil alam naman natin yung buhat factor na meron si Doming kahit the moment na makuha niya ang kanyang Trinity, that kill at least silences the early game para dito sa Aurora. James Banks. Pero si Light ay mapipilitan ding mag-flicker. Mukhang ang AP Bren ay nakakakuha ng magandang simula sa ating game number 1. Oo, nalalagas yung mga spells, pero sa ibaba, sila naman ang malalagasan ng spell dito kasi napaflicker na. Itong si KLBJ, ilang segundo para sa unang pagong ng larong ito. Dahil nga expanding rivers, mag-expect tayo na baka nga mag-5v5 pa dito sa unang pagong eh. O tsaka saktong-sakto, level 4 na rin ang pares sa junglers. Uy, James Banks. Ayun na, binigyan na kagad ng Vida Trick him. Itong si Light. At maagang kill ang nakuha ng AP Bren. Oo, tsaka mukhang sa kanila na rin ata mapupunta ang pagong na ito. Malayong makalapit dito ang Aurora, maliban na lang kung pipilitin nila. Ayun na si Edward, pipilit ata. Demon Knight, nakita na nila. Papasok din gamit yung Deadly Magic habang si Nova hawakan na dito si DK. At yung pagong ay makukuha na rin ng tuluyan ng AP. Alam mo, dito mo marerespeto yung AP Bren, yung kanilang tapang sa mga objective fights. Especially James Banks, knowing na walang flicker yung Grok, tinalon na niya kagad si Light. Oh, Blazing Duet. Grabe, pagpasok, ulti kagad eh. Blazing Duet. Walang intro-intro. Walang intro, ulti kagad. Pero magiging go signal ito para sa mga miyembro ng AP Bren at nakakaramdam na rin. Yeah. Itong si Doming kasi nakita niya galing yun na sa gitna, umakyat at umaagaw na si James Banks. Oh. Grabe yung tapang niya, men. And again, ito yung talaga marerespeto mo sa kanila, yung constant aggression in the early game. Alam kasi nila na medyo mahirap i-punish yung kanilang mga heroes, especially without the level 4 of the Grok. So kinakapitalize ng AP Bren ngayon yung momentum na meron sila, especially because of the starving mid lane ng Aurora. At sakto-sakto din, no? Elegant gem pickup para dito kay Chopskirt. Ayun na. Medyo mahirap patayin ang mid laner ng AP Bren. Kaya naman mukhang ang mga skirmishes na pwede nating makita dito sa river area ay talagang makakalamang ang high uptime heroes na meron ng AP. But as we talk, ay level 4 na rin naman dito si Light. And Flicker will be available 10 seconds from now. Potentially, pwede tayo makakita ng turnaround play mula sa kupunan ng Aurora. Di kaya nagpapakita, alam niya na nandun si Nova. So inaalalayan talaga nila dito si Shizu kasi isa siya sa mga win condition din ng AP Bren. Dito si Light. Nagalit na ito, may kuya. Wala ata siyang alam na may kuya rin kasama. Oo, Laban na ng mga kuya to. Nakita na yung kuya, lumabas na. Pero nag-dash in pa rin si Shizu. Grabe, talagang palaban. Aray ko, napaka-updi! Oh my goodness. Tumama rin naman yung ultimate dito ni Nova. Ay, nako po! Buti na lang kumanan dito si Doming Knight. Oo. Naka-Fury Hammer pala to si Nova, kaya pala ang sakit. Yeah, I mean, to be fair, kung mas maaga ginamit ni Shizu yung SOD, baka nahuli nila yung Claude. Pero I think ang iniisip niya ron is yung punish nung Tectonic Charge Flicker. Oo. Na pwede manggaling kay Light. And hindi rin nila alam kung nasaan si Demon Knight at that time. So it was just a safety play mula sa AP Bren. But again, good aggression overall mula sa mga Beasts. Kasi simula na nga ng Aurora at AP Bren ang pangalawang pagong na ito. Grabe, Look at the damage coming in from Nova. Fury Hammer is the key, pero si Edward ang bibigyan. Napakagandang setup pero Purify ay nagamit na rin. Kaya lang hindi pa tapos dito ang AP Bren. At ako sa kagad sila ng kill. Ngayon yung pagonging mga kalahati ang buhay. Flicker para dito kay Light. Oba! Pa rin ni James Banks. Sa kabilang bahagi naman si KLBJ. Flicker plus the Dark Wave. Pero makakatakas naman itong si Demon Knight.
fight. Kaya lang pagkakataon na ito para sa AP Bren na kunin ang pagong. And so far, ito ang pinakamalaking gold lead na hinawakan ng AP Bren 5 minutes in. At mukhang makukuha na nga rin nila ang pangalawang pagong. The early game is working out really well para dito sa kupunan ng AP. Grabe si Nova, men. Maganda sana yung pag-zone, yung pag-vision na ginagawa ni Edward. Pero nandun na naman yung tapang ni James Fox kasi alam niya yung Uranus lang yung kalaban nila as Nova was able to zone out Demon Kite and Yue and even got out after dealing so much damage. Wala pang deaths yung Khalid. Oo nga. At kanina kamuntikan pa siya around 50 HP, 100 HP. 1 HP. Hindi na kinailangan magdasal. Umuwi na lang. And AP Bren ngayon, lumubong kanina ng gold dito ay 3K. Pero may first item na dito si Doming. Medyo haapdi na to. Matagal-tagal pa however papunta doon sa kanyang Swift Trinity. But this is a Genius 1 power spike as well para dito kay Demon Kite. So we can expect na gagawa ng play ang Aurora. But if you're AP Bren, parang nasa driver's seat ka na eh. Pwede mong unahan yung Aurora. Yeah, and ang mahirap dito sa lineup ng Aurora no is yung damage output nila. It's very limited right now kasi kailangan pang mag-farm ni Doming Kite. And ang pinaka-reliable way nila to shut down a hero is the Deadly Magic pero pwede kasing harangan yan ni Nova. And kung titignan mo yung kanilang crowd control, medyo limited din. So it's very awkward for Aurora to actually start fight. So talaga ang laki ng tempo na hawak ngayon ng AP Bren kasi ang dami nilang damage, ang dami nilang crowd control and hindi sila nagkukulang sa damage. Oh, and wala rin talaga pa kayong AP Bren kung si Light yung bibigyan nila. Currently 0-2-0 sa larong ito. May tapang ang AP Bren na maghanap kahit makunat. Kahit nga si Edward binibigyan nila. Oo nga alam nila kapag nagamit mo yung Purify, ayos na, pwede na. And alam mo, para dito sa Aurora, tama ka dun Midnight kulang na kulang sila dito sa crowd control. Wala silang pang next na panlinya dito kay Light right after nung tech charge wait lang. Okay. Napaka-hapdi ni Nova. And ito yung maganda no, kapag ka meron kang ganitong klaseng hero, pwede mong araw-arawin kung sino magiging target eh. Oh, Khalid with the Fury Hammer na may kasamang Concussive Blast. Yung base damage pa lang ng mga abilidad ay napaka-hapdi na. Kaya naman pwede natin ma-expect na early game ay talagang mangunguna ang ganitong klaseng hero. But in this last turtle fight, ay pwede gumawa ng play si Light! Hindi tumama yung kanyang plano, pero kalahati dito si Nova habang pipilitin nilang abutin si Doming Kite. Pero nagamit tayo kanyang Purify. Hawakan muli ng AP Bren itong pagong. Shove skirt. Ang tapang na rin. Nabawasan siya ng bahagya pero isusuko na ata ng Aurora ito. Binabantayan nila si Yue habang si Demon Kite ay pinuntahan na ng mga miyembro dito ng AP Bren. Oh my goodness, walang nagawa ang mga miyembro ng Aurora na para mailigtas si DK. At mabubuhay pa nga si Shizo with a sliver of health. Papasukin ni Nova. Wala man lang follow-up pero makukuha tayo nila yung Torres sa gitna. Grabe, okay. Kumonekta naman yung Raging Sazor pero napilitan na mag-black shoes itong si Yue. Iba yung aura ng AP Bren ngayon ha. Ang iinis lang si Nova, men. Maganda sana yung piniling play ni Demon Kite kasi alam nila hindi sila makaka-contest. Pero again, Shizu with the outplay, na-dodge siya yung huling baraha with the flicker. And isa na lang isang baraha na lang, men eh. Ito yung mga moments sa si Demon Kite, pwede niyang sisihin yung patch notes eh. Yung extra damage na nawala na sa Harley, patay sana yung Moskov. Oo. And yung lifesteal din na makukuha ng isang Moskov sa mga paliit-liit na banat ay nakatulong din para sa kanya. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Mukhang nagmamaterialize ang gold lead mostly doon sa jungle and gold lane ng side ng AP Bren. Alam mo, ang mahirap dito. Oy, James Fox! Okay na, bibigyan nila. For-force yung Purify, kalahati ang kanyang HP. Pero babalik din lang naman yan dahil sa kanyang passive. Medyo nagiging makalat yung galaw ng Aurora ngayon, ha? Yeah, sasabihin ko nga pa lang sana kanina na ang problema ngayon ng Aurora, actually hindi lang yung gold lead eh. Yung commitment ng AP Bren. Kasi pwede naman sila makahat ng punish with the tech charge, with the re-engage mula sa Cloud and the Harley. Ang problema kasi yung AP Bren, yung commitment nila hindi naman all in. Kumbaga pwede silang tumalo na si Guinevere, pwede mang-poke si Nova, pwede mang humarap ng Dark Wave dito si LVJ, iangat lang sila ni Chobskirt. Wala masyadong full commitment dito from AP Bren. They can just do the poking mechanism mula sa kanilang lineup kasi allowed silang gawin yun because of how their heroes operate. And most of the time, nakikita natin ang AP Bren na talagang nahihirapan sa last turtle fight o kaya yung first Lord fight. Ay naman dito natin maabangan kung naaral na ba ng AP Bren kung paano ayusin yung mga naging problema nila for the past few weeks. And with this Lord, 5 seconds from now, malaki ang kalamangan na hawak ng AP Bren. Potentially ay makasurrender ito ng Aurora at mag-def na lang. Okay, lumalayo si Nova. I-slow po siya na ni Shizu pero masasagot din naman ng Aurora ito. Hawakan na ni James Pangs ang naitalaga lang para bumission itong si Edward. Pero 5 na ang AP Bren. Pwede din bilhin si Edward, ha?
Wait lang, anong gusto nilang gawin dito? Half HP on this Lord. Sasayawin at i-reset ang side ng AP Bren. Uuwi muna, pahinga muna ang call ng parehas sa kupunan. Sakit. At may laban na ata sa gitna! Tinamaan kagad. Ako po si John Squirt. Uy! May matitirang buhay with that regeneration. Pero dalawa na kagad ang tumumba para sa Aurora. Ngayon tumama rin Bumalik yung pa. SOD. Sumama na si Shizu dito at si UM pinupuntahan nila. Sakto din yung Purify para maiwasan. Pero hindi niya maiwasan yung mga sibat dito ni Shizu. 8-0, a perfect game so far para sa AP Bren. At mukhang yung Lord na ang sunod ng punteriya ng mga Bees. Kamuntigan sana yung angulo na harap ni Light kanina. Nahuli nila yung Zushin. Naka-layers sila na maayos. Pero yung extra shield na nanggaling dun sa Crimson Beacon. And again, the lack of damage mula dito sa Harley. Hindi pa sila tapos. Gusto pa nila i-force yung Fury. Pero Uranus kasi yan. Pero alam mo, ito na naman yung nararamdaman ng Aurora. Kinukulang sa damage si Demon Kite. Oh, and look at this. Makakatore pa ng isa sa taas si Kill VJ. So far, a perfect game para dito sa AP Bren. At lumalaki lang ng lumalaki ang hawak nilang lamang kontra Aurora. Napaka-updi na rin ng mga banat na nanggagaling kay Shizo. Where was this AP Bren for the past few weeks? Okay, Nova ay kukulong nila dito. Lord, medyo matagal-tagal ba naman bago Aray! tumapo doon sa Torre. Ang hapdi, Light tsaka si Edward yung nakaharap, nararamdaman ha. Tatlong sibat lang yun, men. Magkakaroon pa ata ng 1v1 with the Great One Abulad. dito Slight na Apulano pero ang Lord ay magmamarcha na dun sa top lane. Makakadepensa naman nata side ng Aurora Gaming. May Holy Shields pa sa gitna at sa baba. Puputok ito. At mukhang si James Banks ay susubukan bigyan ni Demon kahit napakakulang. Oh, bait. At ayan na nga. Inabangan ako, tumama rin yung Raging Aray! Storm! Oh my goodness, napaka-hapdi na dito ni Nova mga kaibigan. At basag na lahat ng mga inner turret, base turret na sarang ang natitira. Pare, yung Khalid. Yung Khalid, i-make sure ko lang, ayan, pabuo ng Blade of Despair. Aray ko po. Si Nova kaya naman pala. Oo nga pre, 2 Legion Sword. Espada ng mga desperado. Oh my God. Aray ko. At ngayon lang ulit tayo nakakita ng ganyan, yung roam na may konting damage. The last time na nakita tayo ng damage roamer, uso pa ata sila Natalia doon, uso pa ata silang Pakito. Sorry. At Anong konti? Yan yung max, Sagad, heptasis, POD. max physical damage. bumili na lang ng chastise para may masabing nakatangka. Oo, tama. Roam pa din ako. Pinanindigan niya, sabi niya, roam ako. Magcha-charge na sa'yo ka ha. Pero mabili yung BOD. Pero may bilang BOD. Shoutout kay Wolf. By the way, ang pinakamahal na item sa shop, Tama. POD. So ganun kayaman ang Khalid na nanggagaling dito sa AP Bren as we head on the 12-minute mark. Grabe, 10K gold. 10K, pre. Oo, ito yung mga literal na kapag screenshot mo, may mga taong hindi maniniwala eh. Oo, sasabihin nila AI generated yung content pero hindi po AI generated ang nakikita nyo. Live match to mula sa AP Bren. 10,000 gold lead, 9-0 yung score, full control of the game, and malaking bagay dito yung presence ni Nova. At ito rin yung hinihintay natin mula sa AP Bren talaga. Yung dominating early game all the way to the mid to the late. As of now for Aurora, kailangan nilang bumili ng oras, kailangan nilang hindi mapitas. At medyo mahirap yung part na yun dahil parang kahit sinong humawak sa'yo sa side ng AP Bren ay napakapdi talaga. Yeah, ang daming tanong na dapat masagot dito ng Aurora and sinusubukan sila ng AP Bren kung gaano sila kahanda sa pagpasok ng playoffs. Kasi ilang linggo na lang para sa ating playoffs. Parang ang AP Bren dito gusto nilang tapusin yung kanilang season na may panalo at may ngiti sa mga mukha nila. And to think, kung hindi nanalo ang Aurora kahapon against Smart Omega, this would have been a decider match kung sino ang papasok sa playoffs. But right now, with this Lord, AP Bren ang may hawak. Si Light ang nagbibigay ng vision. Ibibigay na lang ata. Hindi na reset. Ang ganda ng plano ni Light dito pero James Pax ay tagumpay. 11K gold lead. Plus meron na rin siyang Winter Crown actually ha. Yeah, hindi rin kasi sapat yung espasyo talaga. Hindi hinila ni James Banks ng buo. Minsan kasi may full reset na pwesto doon sa Lord Pit pero hindi hinatak ni James Banks yung Lord doon sa area na yan. So kahit lagyan ng pader ni Light, hindi talaga mare-reset yon for AP Bren. And this is a big objective that they took. Kasi they have the damage and they have all the tools in the world to actually break the base
of Aurora. Lahat sila may flicker. Oh, and for Aurora Gaming, no, kompleto din naman ang kanilang mga Purify. Also, the flicker coming in from Light. So, kailangan din naman mag-ingat kahit paano ng AP Bren. Kahit malaki ang kanilang kalamangan, they cannot afford to lose. Oy! Grabe, tamang hinala si James Banks at tama nga ang kanyang hinala kasi si Light ay nandun. Hahabulin ni James Banks, may wall na gagawin pero nag-buy time lamang ito. Tatama din yung spatial migration and the violent ni Kema at siya ata ay magtatagumpay against dito kay Light. Dalawa nakakalang naman my ng AP Bren. goodness. Aray ko po. Pinagsisipat lang sila. Buti na lang ay hindi tumama yung SOD. May Lord pang kasama dito ang AP Bren at nagbe-base lock na nga ang high para sa Game 1. AP Bren with a perfect game against Aurora Gaming dito sa kanilang game number 1 performance.